Kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Senator Amy R. Marcos. Medyo pagkasutil. May pagkalaskadora itong senadora na ito. Kanina, sa Blue Ribbon hearing, Brave 18 Marines, may pinakita siyang picture, helicopter. Kaninong helicopter yan? Saldico, Boss Saldico. Sino yung mga nakasakay? Sumagot yung isang Marine, si Johnny Buduan. Sino yung nakasakay? Sumagot, Senator Ping Lacson and Senator Soto. Kaya ito, bakit sila nakasakay dyan? Ganito, bakit? Kailan yan? Panahon pala ng eleksyon. Ito, post niya Senator Amy. Ayos, sabi niya. Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto po sa helicopter nakasakay noong eleksyon po. Yan ang payag nitong ex-marine Johnny Buduan. Ping Lacson, Tito Soto, tumakay sa helicopter ni Saldico noong eleksyon po. So, tanong. Kung pasakayin kayo, example, ako yung may-ari ng helicopter. Hindi ko kayo kakilala. Pasasakayin ko ba kayo sa helicopter ko? Never, di ba? Sino lang ang makakasakay sa helicopter ko? Of course, yung pamilya ko, yung malapit kong kaibigan, makakasakay. So dahil pinasakay ni Saldico, si Ping Lacson at Tito Soto sa helicopter niya panahon ng eleksyon, anong ibig sabihin? Kayo nang kayo nang mag-decide. May malapit bang relasyon? Malapit bang, close bang magkaibigan? Si Saldico at itong si... Ganun lang yung kasimple. Kaya itong Senator ay may pagka-sutil, alaskador. Tingnan natin ang nag-react. 30,000 nag-react, 14,000 tumatawa. 13,000 nag-like comments na lang. Comments na mga tao. Excuse me. Greg Largo, sumundo sa malita. Jan Posadas, kaya pala ayaw ituloy. Tusong-tusam pala ang tandem. Dion Mix Vlogs, kaya pala pilit ilihis ni Pinky Lacson ang isyo ng flood control. Gabso, ayos ka talaga, boy Pepsi. Bulaga, sabi ni Mark Po. Antonio Brazola, mag-GDIT daw sila, Soto at Lacson. Kaya pala, alams na, sabi ni Joke. Desires Alvarez, partners in crime, kayo Marlon Taklo, parang laban ni Pari Pacquiao ngayon, lahat nanonood, tama ba? Yes, ang daming nanood. Ang dami talagang nanood, nakatutok halos sambayanan sa Blue Ribbon hearing kanina. At again, magpapasalamat ako una sa Diyos dahil natuloy na sa wakas at meron pang abangan ang susunod na kabanata. Hindi nila napigilan. Mismo si DILG Secretary Remulla, ni-request daw ni Acting Senate President Gatchalian para nandun na para panatiliin ang kaayusan. Ayaw daw niyang papasukin ang Brave 18 Marines. Tinulak siya ni Senator Robin Padilla. Hindi ko pa napanood yung video na yan. Nagtulakan daw nanaig si Senator Robin. Bad boy yan. Bad boy noon, but now he's a good senator. Number 1 senator ko yan sa baluta. Kaya mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Hero doon sa gate. Tinulak si Remulla. Wala siyang nagawa. Nakapasok ang Brave 18 Marines. Natuloy po ang So, sa Lunes, sabi ni DRC Chairman Erwin Tulfo, magkakandak CEO on Monday, sabi niya, magkakandak ng hearing. Ang tanong, sino yung iimbitahan niya? Kasi sabi niya, yung Brave 18 Marines, pag-iisipan daw kung patatawag o hindi. In kaso napapatawag, mag-attend ba ang Brave 18 Marines? Kasi baka mamaya
higain sila ng gusto doon. I don't know kung ano sa inyo. Kung ako ang nasa panig ni Atty. Baligod, kung anong mag-advise, nasa hostile territory sila Pag, ano. At saka kung mag-attend sila, parang nililegitimize nila ang grupo ni itong SB 11 plus 1. Kasi sabi ni SP Cayetano, siya ang legal na Senate President, illegal yung grupo. Kaya sana, wag na lang mag-attend para hindi ma-legitimize itong BRC ni Tulfo. Kahit patawag pa sila. Kaya lang yung the way he speaks kahapon, pag-aaralan pa namin. Kasi baka kung ano-ano ang sinasabi. Kaya kung hindi rin nila patawag, nako, tatawanan sila ng taong bayan, I tell you. Kasi nang papatawag nila. Sino ang iimbestigahan? Ang issue ngayon sa flood control, yung mali-maleta na alleged diniliver ng mga Brave 18 Marines. At ako, sa panonood ko kanina, nagsasabi ng totoo itong Brave 18 Marines. Walang kasinungalingan na sinasabi nila. Kasi anong makukuha nila kung magsinungaling? Lalo lang silang makukulong. But the fact na nagsakripisyo sila, ang daming kasong kinakarap, to me, kapuri-puri, kagalang-galang itong Brave 18 Marines. Ng reaction opinion itong post, Batangas update. Reaksyon ito ni Senator Erwin Tulfo sa nangyaring Blue Ribbon hearing kahapon na pilit nilang pinigilan. Diba? Nag-announce si Erwin Tulfo na hindi na matutuloy yung hearing dahil na-cancel na. Sa Lunes na lang daw. Kinabahan ako doon. Nakala ko hindi matutuloy. Mabuti na lang at may Robin Padilla na matapang. Tinulak niya si John Vic Rimulya sa gate ng Senado. Nakapasok ang Brave Marines. Natuloy. Ito na ang reaksyon. Ito muna yung pinaka-meat, yung pinaka-sentro ng kanyang pag-alma. Sabi niya, hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang malinaw at planadong propaganda laban sa aking pagkatao at reputasyon. Walang puwang sa Senado ang mga fake news at trolls. Propaganda daw, fake news daw, trolls daw. Anyway, sa kanya yun. Taong bayan, bahala kasi yung kahapon, matagal nang naghintay ang taong bayan. May kapitbahay nga ako doon, dito sa aking location ngayon. Palagi niyang inaabangan, sir, sabi niya, bukas matutuloy na, master, kasi retired din kasama namin. Parehas kaming nag-abang. Nung nagkagulo sa Senado at parang naagaw na nila ang mga chairmanship, nalungkot kaming parehas. And then, biglang natuloy kahapon. Kaya tuwan-tuwa kaming dalawa. And I believe, karamihan sa taong bayan na natuwa at natuloy. Para lang makapagsalita ang mga Brave 18 Marines, yung under oath ba? Importante kasi yung under oath din, pahayag. Bahala ng taong bayan, bahala tayo na ang judge. Kasi, yung nangyari kahapon is court of public opinion. Iba naman yung court of law, kailangan mo talaga ng ebidensya para mapatunayan. So these are allegations at taong bayan, tayo na ang humusga kung totoo ba ang sinasabi ng mga Brave 18 Marines. Ngayon, pinapabulaanan, pinapasinungalingan ni Erwin Tulfo, di karapatan niya yun. So, ang taong bayan, karamihan, saan naniwala? Kanino naniwala? Brave 18 o kay Tulfo? Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Makikita natin dito sa reaksyon ng taong bayan. Ang ganda ng feature na ito sa Facebook dahil ang taong bayan pwedeng magsalita just by liking, laughing, angry. Ito. Ilan ang nag-react? 153,000 ang nag-react. Ang dami 143 ang tumatawa. 1,700 ang galit. Ito, negative kay Tulfo ito. Ang dami. 7,200 lang ang nag-like o naniwala. So, anong percentage nito? Nasa 95, estimate lang 95% hindi naniniwala kay Erwin Tulfo. Sorry baka Rafi ang nabanggit ko. Talo si Senator Erwin Tulfo sa Court of Public Opinion based dito sa reaction.
95% sa mga nag-react naniniwala sa sinasabi ng Brave 18 Marines. Kantayo, comments. Tingnan natin ang mga comments nila. Mga comments. Ang bilis pumasok ang mga comments. Mag-comment din muna ako. Sabi ko, Mr. Ben Dilo. Ganun na lang. Yun naman. Mr. Ben Dilo. That's my comment. Hindi ko na mabasa dahil siging kapasok ng mga comments. Puros negative. Migs, Dampil, kung hindi lang ikaw si Rapi Tulpo, pinatulpo na kita. Magaling kang inaka. Nerpila ka na ba daw? Dapat ipatulpo si Eritz kasi Ben Dilo. MJ De La Rosa, i-deny nyo pa. Nasaan ang yabang mo? Malapit ka ng makulong. Arnel J. Fake news, huwag mo nang paikutin ang tao. Isa kang taong walang prinsipyo, walang salita, nagalit na. Walang paninindigan at walang pagmamahal sa bayan. Negosyo, kayamanan, pamilya o kalayan. Kupal ka. Mike Padua, naihi na sa Salawal si Malita Boy. Joey Habonita, extended na lang daw sa ibang araw ang hiring para makausap ng mga Marines para bumaliktad. Ay, hindi babaliktad. Yung Brave 18 Marines, hindi babaliktad yun. Ako, na maiyak-iyak ako kapon. Ngayon, maiyak-iyak. Nung nagsasalita na, I can feel the sincerity from their hearts. Lalo na yung isa na sabi nila na dadalhin namin sa libingan ang laban na ito. Kasi yung mga Marines na yan, grabing away. They are the fighting soldiers sa Armed Forces. Maraming away na napagdaanan, kaya itong ginagawa nila ngayon, walang babaliktad yan. Lalo na at 18 sila na buo. By the way, maraming nagko-comment na pwede ba daw ako magsimula ng fund drive para sa kanila. Actually, kahapon, nung narinig ko yung testimony nila na sardinas lang ang kanilang inuulam, nagkakasakit ang mga pamilya, namatayan pa ng kapatid yung isa, natouch ako doon at nag-contact na ako. Meron akong kaibigang matalik na kamag-anak ni Atty. Baligod, nag-communicate na ako. Sabi ng aking kaibigan nga, yes sir, I will get back. Humihingi ako ng kahit GCash lang. I hope mamayang hapon or bukas makatanggap ako ng GCash name and number para doon tayo magpadala. Kahit konti-konti lang, sa dami natin na milyones na nagmamahal sa bayan, mga DDS, konti-konti pag naipon yan, makakatulong sa Brave 18 Marines. So laban lang. Brave 18 Marines, naniniwala kami sa inyo. Bahala si Erwin Tulfo kung sabihin niyang propaganda, kasinungalingan. Kakauntang naniniwala sa kanya, di talunan siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira.